Hello, kumusta kayo? Sa video ito, ang lulutuin natin ay unday-unday at ang kailangan nating sangkap ay syempre yung sabaw ng buko strips na pinakayod na sa palengke, and then yung brown sugar. Yung buko natin ay 2 cups, yung brown sugar ay 1 cup and 1/4 po yung nagamit ko. So pagkatapos na ito, halu-haluin lang natin para pantay-pantay yung pagkakalagay ng asukal at pantay din yung pagkakaluto ng ating bukayo. So ito, malapit na siyang kumulo. Ayan, from time to time, kailangan haluin natin para pantay ang kanyang pagkakaluto. So, ayan, malapit na pong maluto ito. Kailangan mag-thicken lang po yung sauce. Ayan, halo-haluin lang po natin. Ayan, so guys, eto na po. Nag-thicken na po yung kanyang sauce. Ayan. So, mga 1 minute na lang ay pwede na nating hanguin yung ating bukayo para sa ating gagawing unday-unday. Ayan, pwede, ayan, ganyan po siya. Ayan, lagay na natin sa mangkok. Ayan, and iset aside po natin ito para maisunod naman natin gawin yung ating glutinous rice flour. Gagawa muna tayo ng dough. Set aside natin yung bukayo. Ito naman po yung ating flour. Yan, nalagyan ko na po siya ng konting tubig. Paunti-unti lang po yung lagay ng tubig hanggang sa makuha natin yung tamang consistency ng ating dough. Malagkit po ito ha. Yan. So, kailangan malinis po yung kamay natin. Ako po nagugas na ng kamay para mamasa natin yung ating dough. Ayan. I-form na natin siya ng dough. So, ito kailangan pa ng konting-konting tubig pa para makuha na natin yung tamang texture. Ayan. Ganito po yung tamang consistent ng ating dough. Pagkatapos nyan, mag-form na tayo ng bilog, and then i-press natin sa gitna para yung shape ganyan. Ayan. Para po siyang palitaw. Ang pinagkaiba lang po nito, yung ating buko ay ginawa nating bukayo. Unlike po sa palitaw, hilaw po yung niyog na may sesame and sugar. Ito naman po, bukayo, yung kanyang toppings. Minatamis na buko. So, ayan, natapos na nating i-form. Konti lang po yung ginawa ko kasi ilan lang naman po kaming kakain. Ayan, pagkatapos na ito, magpakulo na po tayo ng tubig. Kailangan po kumukulo na yung tubig bago natin ilagay isa-isa yung ating malagkit. Ayan, lagay po natin isa-isa po para hindi siya magdikit-dikit. Then, haluin natin para hindi po siya dumikit sa ilalim. Ayan, ganyan lang po. At para malaman natin kung luto na yung ating malagkit, magfo-float po siya. Pagkakulo, kukulo po ulit yan, and then pag nag-float na po siya, antay lang po ulit ng 1 to 2 minutes, and then ayan, nag-float na po lahat yan. So, luto na po siya. Pwede na natin siyang hanguin.
Ang unday-unday po ay delicacy po sa Pangasinan. Kaya tinatawag namin siyang unday-unday ng Pangasinan. Ayan, luto na. Kunin na natin siya isa-isa. Pwede na po natin patayin yung kalan ha. Habang kinukuha na po natin isa-isa yung ating malagkit or yung ating rice cake. Ayan na po yan. So, pwede na nating ihalo or ilagay yung bukayo. Yung dami po niyan, tamang-tama lang po yan sa niluto nating malagkit. Kukuha lang po ako ng platito kasi ang lalagyan ko lang muna yung aking titikman or yung aking kakainin. The rest, mga kasama ko, sila na rin po yung maglalagay ng bukayo filling. Yan po. Lagay lang muna tayo ng 3. Tapos, lagyan na natin ng bukayo. Pagkatapos po niya, pwede na nating tikman. Masarap po yan. Subukan niyo pong gumawa. Madali lang po siyang gawin. Mabilis lang. Pag bumili po kayo sa palengke ng niyog, sabihin niyo lang po yung pang-salad. Para malambot po yung inyong buko. Pwede rin yung pang ice candy or yung pang-alanganin na tinatawag nila. So, ayan, pwede na po natin kainin. Kain po tayo. Yan po, mas maraming buko, mas masarap po siya. Ayan. So, sa mga nanood po ng aking video, salamat po sa inyo. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, sana po mag-subscribe po kayo. I-like nyo na rin po. Maraming salamat.